So, officially signing off na nga po ang Rochelle. Alam naman nating lahat na yan. Napanood natin sa ating pong mga kasamang reactors. And especially dito po sa mga posts na sinasabi ni Rachel mismo. Marami po ang nanghinayang. Marami ang umaasa na sana na hanggang huli sila na nga po ang magkakatuluyan. Marami ang naging masaya nung sila po ay nagkatuluyan. Hindi lamang sa pagiging love team, kung hindi maging sa tunay na buhay yung kanila pong pagmamahalan. Subalit sadyang sa pagkakataon na ito, alam natin na ito po ay normal na nangyayari sa ating pong kapanahunan, sa ating pong kapaligiran, sa kahit na sinong tao, anuman ang estado mo sa iyong buhay. Na kapag dumating dun ka sa punto na hindi na po pwede, ay hindi natin pwedeng ipilit ang hindi na po pwede. Dito sa sinabi ni Rachel, marami ang nagtatanong sapagkat hindi alam ng bawat isa sa atin kung ano ang pinakapunot dulo. Kasi hodang sinasabi ni Rachel mismo na wala naman daw pong involved na third party. Obviously. And obviously, sabi ko nga, magkakaroon yan ng third party kung pumasok ako sa eksena. Noon pa man. Alam naman natin yan. Pero dahil pinsan ko si Ruel, nagparaya na ako noong time na yon para kay Rachel. So, to make the story short, walang involved na third party. Siguro, ito pong nangyayaring ito ay parte talaga ng isang relasyon. Lalo na po sa estado ni Langga at ni Dodong Ruel, sila po ay hindi pa natin masasabi na talaga namang established sapagkat sila po ay mga bata pa at mayroon po silang mga inaasikasong kanya-kanyang buhay. Subalit, base po sa post ni Rachel na atin pong nabasa at napakinggan, may sinasabi siya ditong dumarating daw yung hangganan. Sinasabi niyang napagod lamang po. So mayroong tinatawag na hangganan, may napapagod. Ibig sabihin pala nun, nung sila pa ni Ruel, ay parang sinasabi niya na nagtiis siya. Nagtiyaga, nagpasensya, at kung ano-ano pa para manatili ang kanila pong pagsasama. Subalit, ang sabi niya, may hangganan. Ano kaya yung sinasabi dito ni Rachel na hangganan? Ibig ba sabihin nito siya lang yung nagtiis? At sinabi niya rito na kung wala daw magsasalita, ay siya na lang daw po ang magsasalita para makapagbigay ng linaw. Dahil ayaw niya na raw itago, na ayaw niya na raw na lokohin pa yung kanilang mga taga-suporta sa estado ng kanilang relasyon na hindi niya raw ito masisikmura na lokohin yung kanilang mga taga-suporta. Which is, tama naman po. So, ang tanong ng marami, kung wala naman palang third party, ano kaya ang nangyari dito sa relasyon ni Langga at ni Ruel? Kung ating iisipin, matagal na rin silang magkasama. Ang Rochelle, nasubaybayan natin yan. Mula umpisa hanggang sa kasalukuyan. Habang tayo ay kumakanta pa nga noon ng bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Laging sumusunod sa gusto mo. Yung parte ng kanta na yun hindi tayo marites dito pero yung parte ng kanta na yun, lagi na lang akong sumusunod sa gusto mo. Ibig sabihin, pag may pagsunod, may pangunawa, may pagtitiis, may pagpaparaya. Ganun ba? Sa makatuwid, itong parte na ito sa kanta ng theme song ng Rochelle ay nangyayari doon sa kanilang relasyon. Sapagkat sabi ni Rachel, napagod na raw at may hangganan ng lahat. Ano kaya yun? Mahabang istorya. Sabi din ni Rachel. So kung atin pong susumahin, lumalabas ngayon na yung nangyari po sa kanila na naging dahilan ng kanila pong paghihiwalay. Ito man ay hindi natin kagustuhan. At nalulungkot din naman tayo na nangyari. Nangyari na sa akin yan ng ilang beses. Marami na akong nasaktan, marami na akong iniwan, dahil kapag ayaw ko na, sagad na, ayaw ko na talaga. Kahit pa sabihin na magaganda yan, well, pare-parehas naman sila. Hindi ako nagjojowa ng mga pangit. Puro magaganda lahat. Pero hindi ko sila pinanghihinayangan. Kapag dumating sa punto na time is up, time is up. Kung ano man ang dahilan na yan. At dito sa dahilan na pinag-uusapan natin, ito yung siguro mga dahilan na sinasabi ni Rachel na baka ang nangyari dito ay baka naman dahil sa oras.
Sa panahon ni Ruel na wala nang nagiging panahon o atensyon si Ruel kay Rachel? Hindi kaya? At kung ganun man, ito ay dapat sana na naiintindihan o nauunawaan ni Rachel mismo sapagkat si Ruel of Malalag, si Dodong Ruel ay isang charity vlogger. Hindi lamang basta charity vlogger, kung hindi masipag, dedicated na charity vlogger. At dapat, una't higit sa lahat na nakakaintindi dyan, sa pagkakataon na yan, ay walang iba kung hindi si Rachel. Siya mismo, ang kanilang pamilya mismo, ay produkto ng pagtulong ng Kalingap. Produkto ng pagtulong na kagaya ng ginagawa ni Ruel of Malalag. Kaya nga sila nagkatagpo, hindi ba? So kung pag-uusapan natin yung panahon at oras, habang umuusod ang panahon, ang mga taon na sila po ay magkasama, dapat umuunlad din, umuusad din yung pag-iisip, yung maturity ng pag-iisip ni Rachel na intindihin kung ano man ang mga nangyayari sa kanila, oras man o distansya ng bawat isa sa kanila, dapat nandoon yung mas pinaiigting pa ang pag-unawa. Sapagkat hindi ka mapapagod kung naiintindihan mo mismo kung ano ang ginagawa ng kapartner mo. Hindi ka mapapagod kung ikaw mismo ay nakasuporta. Kung ikaw mismo ay nakikita mo na yung inyong distansya, yung kakulangan ng oras na wala sa inyong dalawa sa mga ilang pagkakataon ay ibinibigay naman ng kapartner mo, ng iyong kabiyak, ng iyong minamahal sa ibang tao para makatulong, para ipadama yung oras at pagmamahal na hinahanap mo sa kanya. Never sa ating mga buhay, nahahanapan natin ng isang tao ng panahon at oras at distansya kung itong lahat ng ito ay mas marami ang nakikinabang. And you should be proud na gano'n ang kapartner mo. So, kung ating iisipin, hindi ko naman sa sinasabing gano'n nga ang nangyayari na bakit walang oras si Dodong, wala ka ng panahon, iniintindi na lang lagi kita, parang gano'n. Hindi ko sinasabi naman na gano'n talaga ang nangyari sapagkat wala tayo doon. And sabi nga ni Rachel, it's personal between them. Pero ito yung sa tingin natin ay posible. Ilan sa mga dahilan na po pwedeng mangyari kung bakit napapagod ang isang tao, kung bakit nagtitiis ang isang tao, kung bakit he or she is trying to survive what's left for them. Hindi ka dapat mapagod sapagkat naniniwala naman ako na kung si Ruel ay busy sa pagcha-charity, mayroon din naman niyang panahon at oras para sa iyo. At napag-uusapan niyo na rin naman niya. Lahat ng kakulangan niya, lahat ng kamalian niya, lahat ng kahinaan niya, lahat ng kapintasan niya ay naiintindihan mo at tanggap mo. Hindi lamang dun sa mga bagay na magaganda at pabor para sa iyo. Sapagkat kung ang lahat ng yan ay natatanggap mo, ay naiintindihan mo at ginagawa nyo, dito pumapasok yung tinatawag po nating tunay na pag-ibig sapagkat hindi natin iisipin yung ating pansariling kaligayahan lamang kung hindi kung ano ang mas makakabuti para sa inyong dalawa. At dito sa kaso ni Rachel at ni Ruel, hindi ko maisip sino ba ang nagkulang sapagkat ang nagsasalita pa lamang dito ay si Rachel. Hindi pa natin nadidinig yung side mismo o official statement nitong si Dodong Ruel para magbigay tayo ng eksaktong kapaliwanagan. Pero pansamantala, yan lamang ang ating nakikita sa ngayon. At sabi nga nila, it takes two to tango. So sa makatuwid, naghiwalay sila, ibig sabihin, nakapag-usap na rin sila na ito nga ang kanila pong tatahakin na landas ng paghihiwalay. And we are hoping na hopefully soon, pagdating ng panahon, ay sila pa rin. We never know. We never know. Lahat mo ng bagay ay may kadahilanan. Baka may dahilan din si Dodong Ruel. Baka hindi naman dahil sa naghahanap siya ng panibago or what, hindi porket mga gwapo kami, no? Magpipinsan ganun na lamang. Sapagkat si Rachel mismo ay maganda, na hindi naman talaga kapalit-palit. So ano yung nagiging problema kung hindi naman ang kanyang pisikal na anyo? Hindi kaya sa ugali? Hindi kaya sa pagdadala ng sarili? Hindi kaya sa pagdidemand? O kung ano-ano mang mga bagay? Marami pong katanungan na dapat pong masagot. Sa lahat ng ating pong mga taga-suporta na nakatingin sa atin, they are asking for an answer. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil itong si Rachel,
Kung papansinin natin ay pa-post-post lang, no? Parang lumalabas na hindi siya affected o nagpapanggap siya na ayaw niyang ipakita na siya ay nasasaktan. Kaya kapag siya ay nagpo-post ay parang wala lang, na parang masaya pa rin siya. He's on a positive energy. Mga ganun ba na tinatago niya yung kanyang kalungkutan? O baka naman ito na yung kanyang matagal na hinihintay. Sabi niya nga kasi napagod daw. So parang lumalabas na matagal niya na sigurong iniisip na makipaghiwalay. At dumating na ang pagkakataon na ito na parang lumalabas na parang pabor pa sa kanya o masaya pa siya. Hindi, ito nasabi ko lamang hindi ako sure. Hindi ako sure dahil hindi naman ako marites. Pero ito yung mga bagay na nasasabi natin. Sa isang relasyon, dumarating at dumarating yung mga ganitong pagkakataon. Sa ganitong pagkakataon, marami tayong natututunan. Sa mga ganitong pagkakataon, kung sakali man dumating sa ating mga buhay, muli ang ganitong klaseng pagkakataon, alam na natin ang ating mga gagawin. Sapagkat kasabay ng pag-usad ng mga araw, ay pag-usad din ng ating mga pag-iisip, ng ating puso. Ibig sabihin, ikaw mismo bilang individual ay nagmamature sa mga sitwasyon na iyong nakakaharap. Ito man ay mabuti o ito man ay pagsubok, lalo na pagdating sa aspeto ng pag-ibig at pagsasama. Yun lang.